Biyernes na, mga kapartner sa business. Buksan ang isipan sa mga bagong kaalaman sa negosyo, ekonomiya at hanap buhay in the heart of business. At ngayon, narito na ang mga kilalang business columnists at broadcasters, Maru Pahati Sarne at Lito Gagni. Hello! Hi! Magandang hapon mga kaibigan. Welcome po dito sa In the Heart of Business. Ako po si Maru Pahati Sarne. At ngayong hapon ay ipapakilala ko po sa inyo ang isang negosyante na sinimula ng kanyang travel agency 15 years ago. Ngayon ay talagang matagumpay. At kahit nagkaroon ng pandemya ay umisip naman siya na ibang paraan para malusutan yung kanilang problema na walang na nagpapabook sa kanila kasi wala nagtatravel. At mamaya rin po makakasama po natin ang isa po sa mga tagapagsalita ng PhilHealth para talakayin naman yung tungkol po dito sa hindi natuloy na pagsasagawa ng increase sa premium rates, no? Ang natanong paano yung kanilang mga balakin na expansion of benefits? Itutuloy pa rin ba nila yan? Kahit na hindi natuloy yung pagtataas ng premium rates. Kasi ang balakin po noon, doon kukunin sa itataas sa premium rates yung gagastusin para doon sa pagpapalawak pa ng kanilang mga benepisyo. So yan po ang sa kabuuan ng ating palatuntunang In the Heart of Business. Kaya tune in lang po kayo hanggang mamaya po tayong 2:00 ng hapon. At syempre, yung pong mga latest tungkol po sa ating stock market, sa ating mga latest din po sa ekonomiya, yan po yung ating tatalakayin maya-maya lamang. And speaking of the stock market, sa ngayon po, ang ating merkado ay bubuksan ko lang, ang ating po merkado ay baksak ng 61.26 points, 6,700.07 points po ang ating closing kanina. At lahat po ng sektor mula sa financials, holding firms, services, industrial, property, mining and oil, baksak din po lahat. At dito naman po sa mga most active issues, ang APL po ay nasa 3 centavos po ngayon. Ang change po niya ay 0.003, up po siya. Ang ISA naman ay 753, down po ng 59 centavos. Ang SM, 912, down po ng 3 pesos. Converge, 1708, down ng 32 centavos. BDO, 112, down po ng 2 pesos. At ang PLDT, 1,387, 37 pesos po ang kanya ibinaksak. Yan, dyan na rin yung guest ko. Paki-accept lang siya. Andyan na yung guest, paki-accept lang. Tapos, ang MBT po, Metrobank po ito, 5665, up po ng 40 centavos. Ang Bloom ay 885, down po ng 1 centavo. And JFC o Jollibee Foods, 241.20, down po ng 680. At ngayon mga kaibigan, kasama na nga po natin ang ating kaibigan, matagal na nating kaibigan. At ako po talagang proud na proud sa kanya, natutuwa ako sa kanya, sa kanyang pagsisikap. At ngayon, yung kanya pong travel agency na sinimulan niya ng 15 years ago ay nagsa-celebrate na nga ng kanyang 15th anniversary ngayong taon na ito. Wala po iba kundi si Miss Jinky Alivio, ang may-ari po ng Sun and Moon Travel Agency. Hi, Jinky! Hello, Maru! Magandang hapon sa inyong lahat. Congratulations, ha? Oo, maraming salamat. 16 years na. 16 years ba? Yes. Okay. Sweet 16. Oo nga, ang galing. Paano mo nagawa yan? Paano mo nag-umpisa ang iyong travel agency? Actually, I was very hesitant at first. Kasi, alam mo naman, engineering ang tinapos ko, di ba? Oo. Kumbaga, I'm an engineer by profession. So, yung uncle ko kasi, he likes to travel. Tapos, para bang, he was bitten by the travel bug. And then, he got the idea na, why don't we make this as a business? Sabi niya gano'n. Kasi para daw hindi ako habang buhay na empleyado na lang. Ganyan. So nagtatrabaho ka sa opisina dati? Yeah, nagtuturo din ako sa college. So,
alam mo na, ang buhay na empleyado, ganyan. So, naisip ko, sige, why not? Inaral ko, I took studies para maintindihan ko lahat. Siyempre, it's very alien to me, di ba? Napakalayo sa disiplina na So, sinadjust lang ng tito mo? Pero he funded everything for me just so I will do the business. Kasi nga, ayoko nga sana because it's very alien to me. So, sige na nga, dahil meron naman siyang pang-push na ipuhunan para sa akin, nag-aral ako and then I went abroad to get to know how to operate the business. Nakipag-collaborate ako sa mga operators and destination management companies hanggang sa, ayun, natutuhan ko rin pati pagtitiket, pagto-tour guide, paggawa ng tour package. And then, ito nga, in the last 5 years, nag-embark ako ng husto sa visa and documentation. So kahit pala wala kang kaalam-alam sa isang negosyo, basta't pinag-aralan mo ng husto, binuhos mo ang panahon mo, ay talagang pwede mong simulan. Meron talagang opportunity. Actually, talagang ang una mo talaga dito is yung pagiging relentless. Kailangan araw-araw natututo ka. Kasi everyday, iba-iba yung kliyente, iba-iba din yung kanilang mga sitwasyon sa buhay, iba-iba yung travel needs nila. Tapos, iba-iba rin yung dahilan bakit sila kailangan mag-travel. So, lahat yun, aaralin mo. Hindi kasi pwede rito sa business na ito na basta may pera ka lang na pangpuhunan. Kailangan mo talaga siyang alamin. Otherwise, hindi ka magtatagal sa industry. Kasi yung iba akala, maganda ang pera sa travel, magbukas na lang tayo ng travel agency. Hindi siya ganun kadali. Hindi siya basta ganun na may pera ka lang pang puhunan. You have to know what you are doing. Otherwise, magkakaroon pa nga ng client ngayon, baka sa susunod, hindi na sila uulit sa'yo. Oo. Pero nung nag-umpisa ka, paano yun? Di syempre, umalis ka na sa pag-i-empleyo mo para full-time. So, hindi ba mahirap? Kasi biglang, wala akong regular na sweldo. Tapos may mga anak pa akong pinapaaral. Tsaka isa pa, pag ikaw yung may-ari ng hanap buhay, hindi ka nakasali sa 13-month, di ba? Di ba parang hanggang ngayon, nagiging parang inside joke among us, owners of businesses, parang sana all may 13-month. Kasi nalipat na tayo dun sa tayo naman ang may responsibility magpasweldo at nagbigay ng 13 months sa mga tao. Marami talaga kang aaralin kasi sa'yo na yung hanap buhay. So yung mga hinaing ng mga nag-e-empleyo nung araw na kailan kaya yung 13 months, may sweldo na kaya tayo bukas, nasa iyo na ngayon yung responsibility na yon. You have to be very responsible na kahit wala kang kinita, kailangan may sweldohin yung tao mo sa araw na sweldo. Oo. So, paano yun nung umpisa? Paano yung naging struggle? Kasi syempre, sabi ko nga, di ba dati regular kang may sinusweldo. Pagkatapos ngayon, hindi. Nakasalalay yung iyong yung income mula dun sa kung anong kikitain ng iyong travel. Along the way, matutuhan mo siya. Tapos, kailangan mo din talagang i-embrace yung mga rules and deadlines ng government kasi kasama rin dito pati yung pag-file sa BIR, sa SSS, sa PhilHealth, sa Pag-ibig na parang kakamutan mo ng ulo kung ikaw ang empleyado pero kung ikaw ang may-ari ng hanap buhay, you have to be very conscientious about it. Yes, responsibilidad mo yun, hindi lang sa mga tao mo pero sa company mo rin. So, napakaraming, kumbaga, bago mo mabuo yung isang buong circle to operate your business, marami ka talagang dapat alamin at matutuhan. Kumbaga, if you want to resist it, hindi ka talaga mag-grow. Kumita ka ba agad nung pagsisimula mo? Hindi agad-agad. Siyempre kasi, mamuhunan ka bubuin mo yung office, bibili ka ng equipment, kukuha ka ng mga tao, gano'n. Tapos, may mga bonds din kami para dun sa pagtitiket,
Kasi parang may responsibility ka eh. Hindi ka lang basta opisina. Meron kang broker certificate kasi nagpapalipad ka ng tao, isasakay mo sila sa aeroplano. So you also have to have that commitment na ikukuha mo sila ng insurance, ganon. At very vigilant ka sa pagmo-monitor ng flight ng mga tao mo. Hindi natatapos yung responsibility mo sa client mo after niya magbayad sa iyo. Oo. Kaya ako, ang bakasyon ko, hindi ko pwedeng isabay sa bakasyon din ng mga pasahero ko. Habang nagbabakasyon sila, andito ako, nagmo-monitor ako, itong flight na ito, lilipad ng ganong araw, titingnan mo kung natuloy nga. Patulad nitong very recently, yung January 1st, nagkaroon ng problema sa airport. So, I took responsibility to check on my clients, kung makakasakay ba sila, kung naipit ba sila, nasama ba sila sa delay. Ito nga, may isang pasahero pa ako na hospital dahil nagkaroon siya ng anxiety. Dahil sa flight changes. So, I had to check with the insurance company kung may ma-refund ba siya or may makiklaim siya kasi na-hospitalize siya for 1 day. Mga ganon. A lot of things really make up the travel business. Hindi lang siya basta binilihan nyo kami ng ticket or nagpabook kayo ng hotel sa amin or nagpakuha kayo ng reservation sa restaurants or whatever. Marami siyang responsibility kasama. So, nagiging parang sa rin minsan, ano? Yeah. Lalo na katulad sabi mo, nagkaroon na anxiety dahil doon sa kasama talaga lahat yun. Kung ikaw ay isang full-service travel agency, kasama lahat yun sa iisipin mo. Ang sabi ko nga ang nasa business na ito, dapat matibay ang kalooban mo at marunong ka talagang makipag-usap sa iba't ibang klase ng tao. Kasi kung hindi, talagang minsan, siyempre, tao lang din tayo. Meron din tayong mga boundaries na minsan nare-reach ng tao yung limit, pero kailangan kasi neutral ka lang. Dumating ka ba dun sa point na parang talagang gigil ka na sa client? Ay, oo. Minsan, at gusto mo na siya, sige, take your money back. Hindi, alam mo naman ako, di ba, masayahin ako, di ba? Ginagawa ko na lang masaya. Binibiro ko na lang sila. Like, for example, ito nga, very recently, minamadali ako. Padala ko daw yung application form. Ipinadala ko naman. Ang sagot sa akin, nung napadala ko na, ma'am, ano po ang gagawin ko dito? Siyempre, di ba, para hindi ka mainis, sasabihin mo, ginoke ko na lang siya. O sige, baka meron kayong libreng frame dyan sa bahay, i-frame mo, tas isabit mo. Sabi niya, ma'am naman. Sabi ko, i-fill up mo na. O, nung na-fill up naman niya, nilagay naman niya, pangalan lang. Siyempre, di ba, sabi ko, ano to, hulaan ko na ba? May mga ganon. Iba-iba kasi talaga yung pasahero. Minsan, meron namang overzealous at talagang matalino. They go beyond what is asked in the form. So sabi sa'yo, ganito yung travel ko, sobra kulang yung pages, mga ganon. So, masaya din na I just put humor into everything kasi tao lang yan iba-iba yung nila. Pero at the end of the day, ayun, nasa-servicean ko naman lahat, awa ng Diyos. Oo. Pero anong ginagawa mo kung kunyari, yung labas na talaga doon sa serbisyo mo bilang travel agency, yung nangyayari doon sa mga nagtatravel, like yung mga na-airport to airport, na posibleng sila naman ang may kasalanan, kaya sila na airport to airport. Ano ang ginagawa mo? Tinatawagan ka rin ba nila? Nag-a-assist? Marami akong instances din na ganyan. Kasi minsan may pagkukulang din ng pasahero, hindi nila nire-reveal talaga lahat. Kasi alam mo na yung usapan tungkol sa disclosure, diba? Sometimes they don't really tell you what's really going on or what happened in the past. Tapos nagkaroon ng ganyang aberya na airport to airport. Or sometimes, minsan masyadong mayabang din yung pasahero kung ano-ano ang sinasabi sa immigration. Hindi ko na yun kasi, hindi ko na kasi sila matutulungan
on that part eh. Kasi yung sabi ko nga I can help you 99% of the time. Pero yung 1% is on you. Kasi ikaw yung kakausapin. I cannot be there to answer for you. So meron ako mga 3 or 4 instances na airport to airport. So yun nga, I very sad lang, no, for what happened. So I also give assistance. Let's say wala silang credit card or cash on hand to buy the ticket going back. Siyempre, sa account ko muna yon, and then they pay me when they get back here. Wala naman tumatakbo sa iyo. Wala naman. Kasi most of my clients naman are kilala mo na talaga. Kilala ko na, matagal na rin sila talaga. Tsaka frequent travelers. So yung iba nakakalungkot lang siguro na tsempuhan sila ng medyo stern na immigration officer. Yun. So also we draw lessons from those instances. So we also suggest things to other travelers para hindi nila danasin yung similar circumstance or similar incident. Yung classmate natin na si Maria Teresa Sioson. Nanonood siya ngayon. Hi, Tess! Hello, Tess! Kasi sinare ko dun sa ating group yung interview. Si Juliet Camaro rin nanonood sa atin ngayon. At saka syempre si Josie Palasigi, si RG Chell, Edeline Soriano. Maraming salamat. Alam ko, marami kayo yung tanong kay Jinky. Sige, magtanong na kayo tungkol sa pagta-travel. Pwede kayo mag-post dito sa ating Facebook page. Pero, yung paano yung... kamusta sa inyo lahat? Yung mga gustong kumuha ng visa? Lalo na ang US visa. Kasi ang daming kabadong-kabado dyan eh. Tinuturuan mo rin ba sila kung ano isasagot nila? Yes. I coach them. I tell them. And I ask their personal circumstances. Tinitingnan ko rin kung ready na talaga silang magbiyahe. Kasi yung iba gusto lang talaga nila magbiyahe, pero yung kakayahan, readiness, wala pa talaga. So I also suggest the proper timing, when to apply, ganon. We also assist those who want to travel to the US dahil merong mga may sakit na kapamilya na bibisitahin, ganyan. So, yun. Kung gusto nila mag-apply ng visa, magsabi lang sila. And hindi masama i-disclose yung totoong circumstances kasi doon ko sila natutulungan ng mas maayos. Meron akong mga mangilan-ngilan na na-deny kasi hindi nila sinasabi na na-deny na pala sila before or meron pala silang existing petition, hindi nila dinidisclose. Okay. So, to be honest, your travel agency, travel agent will do you better kesa yung nag-withhold kayo. Kasi syempre kung ano yung dinideclare nila, yun naman talaga yung nilalagay namin sa application nila. So kung hindi nila sinabi, tapos during the interview, meron na pala sila doon record sa embassy, yun, mostly yun nagiging cause ng denial. Pero I'm proud to say, mataas ang batting average ng approval to sa US Embassy. And speaking of that, meron na ba, mabilis na ba ngayon ang pagkuha ng US visa? Gaano na katagal yung waiting time? As of today, as we speak, ang earliest appointment for first-time interviews ay nasa May of 2023 na. Okay. Tapos yung mga magre-renew, mabilis lang. Kasi yung iba, pwede ko nang i-renew via Dropbox. Basta within 48 months ng expiration. So, kung medyo lumagpas na ng 48 months, kailangan na nila ulit na interview. Pero, huwag silang matakot. No? Wala naman itatanong sa kanila na hindi naman nila sinulat doon sa application form. Kailangan pa na may bank deposit ka na malaki yung nakalagay sa iyong bank deposit. Kailangan pa ba yun? Kailangan siguro may sufficient amount sa bangko mo. You have to prove na kaya mo mag-travel. Diba? So, diba, paano ka naman magta-travel kung ang pera mo sa bangko, let's say, ay 10,000 pesos. So, kulang pa siyang pangbili ng ticket. Diba? So, we have to be within realistic limits, no? Na kaya talaga nating magbiyahe. Yeah. Ganun din. Actually, ang problema namin ngayon is hindi ang US. Hindi rin ang Europe. Ang problema namin talaga ngayon is Turkey and Korea. Okay. Korea?
Oo. Korean Embassy kasi hindi namin maintindihan kung ano talaga gusto nilang mangyari. Merong mga instances na ultimo yung dati ng travel coordinator, dati ng travel guide, denied sa pag-apply ng visa. Meron naman nag-sponsor ng mga empleyado niya up to 8 people. Na-approve yung 8 tao, yung sponsor na employer siya ang na-deny. Ganon. So, hindi namin na yung dating may mga multiple entry visa no nag-apply ulit ngayon, denied. So, hindi namin maintindihan. Sa Turkey naman, I don't know if I can discuss this on air kasi medyo hindi maganda yung nangyayari. Ang talaga? Meron kasi silang parang lodgement center na doon mo dadalhin yung application tapos sila yung magla-lodge to the Turkish embassy. May mga pangyayari na hindi tama, hindi namin gusto. So, actually kumbaga labas na doon yung hindi namin gusto eh. Yung within nasa tamang let's say kunyari, bigyan lang kita ng isang example. Requirement natin na mag-submit ng travel insurance. So, may travel insurance na yung pasahero, yung middleman or yung lodgement center ni Turkish Embassy, itatrash niya yung insurance na yon tapos ipipilit nila na doon ka sa kanila kumuha ng insurance. Ganon. It's just one of the cases, ha? I'm sorry, hindi ko ma-discuss lahat, pero may ganyan na pangyayari. So what we do is we assist the passengers na kumuha muna ng Schengen visa or US visa para mas mabilis maka-Turkey. Pero kung Turkey, mag-i-visa ka lang sa Turkey kapag it's better, it's safer, and less hassle. Kesa yung diretso sa Turkey, medyo hindi talaga siya maganda. Hindi ko ma-discuss ng buo sa'yo. Kasi medyo yung topic. It's complicated. It's complicated at maraming involved na tao. Oh, wow. Okay pa. Sa Korea naman, naghihintay pa kami sa kanila kung ano ang gagawin nila. Kasi ito, bago magpasko, inalis nila yung accreditation ng mga travel agency na magpapasok sa kanila ng visa. So, balik na naman tayo sa pagpila ng mga tao sa labas ng Korean Embassy. O, si Ami Butet, na nasa Amerika ngayon, nanonood din daw siya. Hello, Ami. Taga-PhilHealth yan dati. Si Ami Butet, sa travel yan sa Amerika. Pero, nung panahon ng pandemya, paano yun? Wala nagpapabook sa inyo sa... Nung panahon ng pandemic, nung mga 2021 na, meron naman, nag-ooperate naman kasi ang US Embassy. So kasi yan talaga yung forte ko sa US Embassy. Marami na rin naman akong na-renew. Nakapag-schedule din ako ng mga interview. Although the schedules were for 2022, 2023. Pero nung nagbukas na ito nung mid-2022, na-move naman lahat yung schedule ng earlier. Ganyan. So, aside from that, may mga naayos din man ako, mostly for visa. Tsaka passporting, ganyan, documentation, yung mga birth records, yung pagpapa-apostil nila ng mga documents, those that require NBI clearance abroad, ganyan. Naayos ko lahat yun. So, hindi na din pala sa'yo. Hindi naman ako totally na zero noong 2021. Although, hindi lang talaga ganun karami. Noong 2020, na talagang totally... Noong 2020, wala nga. So, di ba, hindi naman lingid sa kaalaman mo, nag-open ako ng takoyaki business. Ganyan. Tapos, meron akong mga... parang drop shipping ng mga ingredients na ginagamit for Korean and Japanese food. Ang puna ko talaga lagi is yung maging masipag ako. Walang downtime kasi kailangan nating mabuhay kasi nakakahiya naman manghingi na lang or maghintay ng grasyang babagsak sa langit, diba? So yung grasya talaga is galing sa sipag mo. Kaya ngayon, inabot mo itong 16 na taon. Yes, I'm so grateful. Oo, mga bala. At saka paano nga pala yung ating mga tagapakinig at tagapanood makakakuha ng iyong serbisyo? Paano sila
kung gusto nila, they can follow us on Facebook. It's Sun and Moon Travel and Tours. Ako ang sumasagot dyan pagka nag-send sila ng messages. Kung importante, they can reach me through, pwede ba magbigay ng cellphone number? Of course, go ahead. They can reach me through 0926-715-4292. That's 0926-715-4292 for their urgent needs, ganyan. Tungkol sa kahit tungkol sa travel. Wag lang po sa North Pole kasi hindi ko pa po best friend si Santa Claus. Pero I can help them anywhere kung saan nila kailangan ng tulong. Oo, ito tinatanong ni Ami, may package tour ka raw ba para sa Istanbul? Medyo merong konting kaguluhan sa ngayon sa Israel nga pala. So i-monitor po natin 'yan. Yung may mga biyahe, meron yatang nag-start ng bombing yata. Gano'n. Sa Istanbul, meron tayong package dyan. So kung interested kayo mag-travel, just let us know kung ilan kayo, kung ilan yung balak mag-travel, matulungan po namin kayo. Mostly kasi ako I specialize with family or honeymoon and specialized customized travel. So bihira talaga akong magbenta ng mga naka-blockings na. Kasi pero I can help them pa rin kung gusto nila ng naka-blockings na, naka-budget sila, pwede ko silang matulungan. Pero kung gusto nila specialized na talagang private tours, yun, matulungan ko sila. Mas gusto kong ginagawa yun kasi nakatutok ako kung ano talaga yung request nila. Hanapin nyo lang sa FB, Sun and Travel Tour. Sun and Travel Tour. Jinky Alivio. Jinky, congratulations. I'm so happy. And proud thank you, Maru. Thank you so much. Lagi kayong nandyan to support us. Salamat po. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Yan, may-ari po ng Sun and Moon Travel and Tours. At magbabalik po ang In the Heart of Business. In the Heart of Business. Okay, balik po tayo dito po sa In the Heart of Business. Ako pa rin po si Maru Pahati-Sane. At ngayong hapon, ang mga kasama naman po natin ay ang ating kaibigan po mula sa PhilHealth. Andiyan na ba? Yung ating guest mula po sa PhilHealth. Pag-usapan po natin itong naging kautusan po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isuspindi muna yung pagtataas po ng premium rate. Ito po yung membership po natin. Ang binabayad po natin ngayon ay nasa 4%. Ang balak po ng PhilHealth, batay din po ito doon sa batas ng Universal Health Law, ay gawing 4.5% ngayong 2023. At nakaano po kasi doon sa 4.5% na yun, nakasalalay dun sa pagtataas, yung pong expansion ng mga benefits. Marami po kasing balak ang PhilHealth na para mas lalong dumami pa po yung ating papakinabangan. Na kahit po kayo ay hindi ma-ospital, makikinabang pa rin sa membership sa PhilHealth. So yun po ang balak po ng PhilHealth sana. No? Ang ating pong bisita ay ang Senior Manager po ng Corporate Communications Department ng Philippine Health Insurance Corporation. Wala po iba kundi si Mr. Ray Balenya. Hi sir! Magandang hapon. Happy New Year! Magandang hapon, Ma'am Maru, at siyempre sa lahat ng mga taga-subaybay ng In the Heart of Business. Happy New Year, Ma'am Maru. Happy New Year! Oo. Iyan nga, nabalitaan natin yung tukol sa pagsususpinde nung pagtataas ng premium rate. Kasi alam ko, batay doon sa Universal Health Law, isa yan sa mga, nakatakda yung pagtataas nitong membership natin para dumami rin yung inyong maibibigay ng pabenepisyo sa mga mamamayan. So, paano yun? Yung mga balak nyo? Ano ba yung mga balak nyo sana na expansion for this year? Well, una, linawin natin, Ma'am Maru, na bagamat may suspension na pinag-utos ng ating mahal na Pangulo, ay wala itong magiging epekto sa current level of benefits. So kung ano na po yung ating mga tinatanggap sa ngayon,
ay wala na hong magiging reduction o regression o pag-urong. Moving forward, yung mga bago nating benepisyo na nakatakda po in particular na yung taon, itong outpatient therapeutic care for severe acute malnutrition at yung outpatient package for mental health. Alinsunod sa ating benefit plan ay ngayong taon ang rollout nito. At ang pasya ng ating board, Ma'am Maru, tuloy ito, Tuloy. So, idinirect ng PhilHealth Board ang ating PhilHealth Management na gawin ang lahat para ma-implement ang mga ito as planned. Ano ba itong mga included dito sa expansion of the benefit packages? Yeah, yun nga. Gaya ng nabanggit ko, meron tayong for rollout na pakete para sa mga kababayan natin na merong acute malnutrition, o yung tinatawag natin na wasting. So napakaganda ng pakete na ito at ito ay tuloy na tuloy. Gayon din, lalong-lalo na ngayong nagpandemya, di ba? Marami tayong mga kababayan nagkaroon ng issues sa kanilang kalusugan na pangkaisipan o mental health. Ito napapanahon din at nakaschedule ngayong taon itong outpatient package for mental health natin. So ibig sabihin, pwedeng kumonsulta sila sa mga psychiatrist, under the mental health package. Well, tama po kayo, sa ngayon, hindi ko hawak yung detalye ng pakete na ito. But suffice it to say, ito ang isa sa mga response ng PhilHealth doon sa panawagan na maglabas tayo ng mental health package, para sa mga kababayan nating nangangailangan nito. Oo. Tapos ano ibig sabihin ng comprehensive outpatient benefit? Oo. Actually, itinakda sa ating Universal Healthcare Law na dapat ay meron tayong comprehensive outpatient benefit package. At sa pagkakaalam ko, kasama na riyan, syempre, dapat meron tayong maliwanag na coverage pagdating sa emergency care. So, ang schedule talaga nito ayon sa ating benefit plan ay 2024. So, hindi nangangahulugan na sa 2024 pa rollout nito, kumbaga, yung preparasyon nito this year ay tuloy-tuloy. So, bagamat sa benefit plan 2024 pa, ang preparation nito ay tuloy-tuloy. Itong comprehensive outpatient benefit package. Oo. How about yung dialysis sessions? Dadagdagan pa ba yan? Yung mga libreng dialysis? Well, alam ko tuloy-tuloy ang pag-aaral ng management para yung ating dialysis sessions ay ma-expand natin. Sa nakaraang 2 taon, Ma'am Maru, ay yung 90-day session coverage ng PhilHealth for dialysis ay naging 144, So, ngayon ay nasa benefit plan din natin na ito ay i-expand, meaning maganda maging pamalagian na ito o pangmatagalan. So, isa yan, kasama yan sa mga maaaring asahan ng mga kababayan natin for this year. So, paano yun? Kasi ang alam ko, kaya nga pagtataas ng premium rates ay parang ma-finance itong mga expansion ng benefits na ito. So, kakayanin ba ng PhilHealth kahit na doon sa kasalukuyan na rates ng mga miyembro ang binabayaran kahit walang pagtataas? Ay oo, Ma'am Maru, matatag at matatag ang ating pondo. Meron tayong matatag na reserve fund at yung ating namang net income ay patuloy sa paglaki. Noong 2020, tama, ay nagtapos ang taon with net income of 30 billion. Noong 2021, at ito ay unprecedented, ay ang net income ng PhilHealth ay 32.8 billion. So, ang ating namang reserve fund ay as of June of last year ay nasa 188 billion. So may sapat na finansya at matatag ang ang pampinansya ng PhilHealth para i-introduce pa rin yung mga benepisyong ito ayon sa ating benefit plan.
Mm-mm. Oh, okay. Yung nga palang tinatawag na ceiling. Kasi ang sabi, sinuspendin yung dapat 90,000 na ceiling, ginawang 80,000 pa rin. Ano ba ibig sabihin itong ceiling na ito for the salary? Ito yung pinaka-maximum na atin pong magiging basis sa pag-compute. Ito yung cap, no? Parang monthly cap. Ibig sabihin, lahat nung kumikita kasi papatupad pa rin natin na ceiling ngayong 2023 ay yung 80,000 sa halip na 90,000. So magkakaroon dapat siya ng adjustment na 10,000 doon sa ceiling, no? Pero dahil 80,000 yung ceiling natin, ibig sabihin at 4% yung monthly contribution ng miyembro direct contributor ay 3,200. At kung may employer pa yung ating miyembro, yung 3,200 magiging 1,600 na lang yan. So, ibig sabihin, kung may ceiling tayo, so yung 80,000 at yung higit pa sa 80,000 ang kinikita, hanggang 3,200 na lang yung kanilang babayaran kada buwan o 1,600 kung may employer. Oh, okay. So, anong masasabi mo doon sa mga ang kanilang pakiramdam hindi ko na nagagamit yung PhilHealth ko, bayad ako ng bayad, parang nangihinayang sila. Oo, ano ang masasabi mo doon sa mga nagrereklamong mga miyembro? Well, una, Ma'am Maru, no, ipagpasalamat natin na hindi tayo gumamit ng benepisyo sapagkat isa lang ibig sabihin nito, hindi tayo nagkasakit o hindi tayo nagkakasakit, no? Siyempre, ayaw nating magkasakit, Ma'am Maru. Bagamat tayo ay naguhulog ng ating health insurance, ginagawa natin ito religiously sapagkat itong nagbibigay sa atin ng, anong tawag doon, kapanatagan, di ba? Peace of mind. Sakali man na dumating yung pagkakasakit na inaasahan man o hindi inaasahan, ano? So, ginagawa natin yung paghuhulog sa health insurance kasi alam natin na maaaring dumating sa atin yung situation magkakasakit tayo. At kapag nagkasakit naman, napakalaking gastos. So, nakakasira ng financial disposition yan, Ma'am Maru, pag wala tayong PhilHealth, di ba? Pag wala tayong PhilHealth, so at nagkasakit tayo, dyan napapasok yung mas malaking problema. Hindi na lang yung pagkakasakit yung pinoproblema natin. Ngayon, pinoproblema natin, paano tayo magbabayad sa ospital? Ano ang isasangla? No? Ano ang ibebentang gamit? Yung pang-tuition ng ating anak. Huwag na muna siyang mag-aral kasi kailangan pang-bayad sa ospital. No? So, una, salamat, hindi tayo nagkasakit. Pero alam nyo, ang kagandahan, kung di man tayo nagkasakit, yung binayad natin ay naipantulong natin doon sa mga miyembro na nagkasakit. O, yun po ang kagandahan ng ating programa. Wala tayong kamalay-malay, no? Ay yung ating hinuhulog sa PhilHealth, napakalaking tulong sa iba na mga pasyente. Sir Ray, andyan ka ba? So, saan tayo naputol, ma'am? Oo, yun nga, yung sabi mo nga, at least kapag ikaw ay hindi gumagamit ng iyong PhilHealth, ibig sabihin, malusog ka, pero nakatulong ka sa ibang mga tao na kailangan. Ito ang, ito ang sinasabing socialized na insurance. Na tulungan, di ba? Kapag may problema doon sa kooperatiba natin, sila yung ating matutulungan sa kanilang hospitalization. So sila yung nakinabang dahil kahit konti lang yung kanilang kinontribute, pero yung kanilang nagamit doon sa kanilang hospitalization ay higit pa doon sa kanilang na-contribute sa PhilHealth. Pero malay mo, ikaw, sa susunod naman, ang gagamit yan. So natulungan ka rin ng ibang mga miyembro ng PhilHealth, di ba? So Ray, ikaw naman yata nawala. Anyway, pakitawagan uli si Sir Ray Balenya. At anyway, sa mga kaibigan po natin na nagtatanong, no? Tungkol po dito sa nangyari pong pag-suspende ng pagtataas po ng premium rates, kung ano po yung binabayaran nyo dati, yun pa rin po ang babayaran nyo ngayong taon na ito, 2023, kahit yan po yung nakaplano sana under the Universal Healthcare, no? Yung itong mga increase na ito para madagdagan po kasi
yung mga gagastusin para po sa ating mga benepisyo. Pero ang sabi naman ng PhilHealth, kahit na hindi sila magtaas ngayong taong ito, kakayanin pa rin dahil very sound o talagang matatag ang ang kaperahan ng PhilHealth. Hindi po mauubusan. Basta tayo po ay tuloy-tuloy sa ating contribution bilang mga miyembro po nito at sana hindi po tayo lahat magkakasakit. Mabawasan sa ating magkakasakit. Kaya ngayon ang ginawa ng PhilHealth ngayon, meron na rin po silang konsultasyon na libre. Merong consulta facility na kung saan pwede tayong pumunta, magpakonsulta para bago pa man lang lumala po ang ating mga sakit, ay mayroon na pong mga gagawin na pamamaraan para makadlangan yung paglala ng ating sakit kung tayo po ay nagpapakonsulta. Libre naman yan doon sa mga consulta facilities. So Ray, andiyan ka ba uli? Wala? Hindi na natawagan? Okay, sige. Patawagan na lang uli. Ewan ko ba, bakit ako naman yung ano? Ayan na, oo, sige. Calling. Sister Ray Balenya, ang Senior Manager for Corporate Communications po ng PhilHealth. So yan, mula sa, ang increase dapat 4%, ay 4 to 4.5%. At ang income ceiling dapat itataas sa 90,000. Pero ngayon, dahil sa suspension po, ang premium rate po for calendar year 2023 remains at 4% with income ceiling of 80,000 pesos. Sa pag-usapan na raw po yan ng mga Board of Directors ng Philippine Health Insurance Corporation na sila ay susunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sir Ray! Hi, Yes, Sir ma'am. Ray. Sorry. Nawala tayo. So, ang tanong ko rin po hindi ba nakasaad ito doon sa Universal Health Care Law? Yung mga gradual na pagtataas na yan ng membership fee. So, paano yun? Hindi ba parang nakahadlang yun doon sa pagpapatupad ng batas? Tama po yun. Tama po na nakasaad po yan sa Universal Healthcare Law. Yung may contribution schedule na nakalatag doon na for a period of I think 4 or 5 years, no? At syempre nakita na kailangan talaga yung contribution ng ating mga miyembro para sa program implementation. Pero gaya ng ating naipahayag sa nakaraan, no, despite the suspension na dinirect ng ating pong Pangulo, ay hindi po ito makaka-apekto sa ating operations. Hindi rin makaka-apekto sa overall implementation ng ating programa. Malaking tulong na matatag ang ating financial condition, Ma'am Maru, kung kaya maipagpapatuloy natin maging yung paglulunsad ng mga bagong benefits as planned. Oo, at saka siguro mas magiging masigasig kayo doon sa paghadlang, doon sa mga gumagamit ng PhilHealth sa hindi magandang paraan, no? Yung umaabuso. Yes, so tama, Ma'am Maru. Pagdating sa ganyan ay dapat ay hindi tayo papayag. Ang PhilHealth hindi yan tinotolerate, ano? So, ang ating panawagan nga sa ating mga miyembro, kung meron silang nalalaman, no, ng mga fraudulent activities, ay i-report po sa atin nang sa gayon ay aming may imbestigahan. Sapagkat yan talaga, no, yung mga fraudulent activities, yan ang magiging parang kumbaga sa sako ng bigas may butas, no? So, yan yung magiging sanhi, no, ng may epekto yan sa ating financials, no? So, ngayon, mahigpit tayo dyan at may mga iniimbestigahan tayo, may mga kinakasuhan kapag meron tayong mga kailangan kasuhan. Oo. Nabanggit ko kanina yung tungkol sa yung bilang mga miyembro ng PhilHealth, kahit hindi ka ma-ospital, nagagamit mo pa rin yung iyong pagiging miyembro, yung mga hinuhulog mo sa pamamagitan ng pagpapakonsulta ng libre sa mga konsulta facilities, hindi ba? Paano ba nila malalaman kung nasaan yung mga konsulta facilities na yan? At kailangan ba sila mag-register? Well, maaari nating makita yung listahan ng konsulta provider sa ating website. Ngayon, kung meron tayong account sa ating PhilHealth member portal, ay pwede din doon na hindi lang makita yung listahan. Kung hindi, ang kagandahan pa nito, makapagpa-enlist na, makapagparehistro na doon sa provider. So kailangan magparehistro talaga? Oo.
Oo, kailangan una pipili tayo ng konsulta provider sapagkat nasa batas yan. Dapat tayo ang pipili, no, ng ating konsulta provider. Pag nakapili na tayo, dapat proceed to registration kasi walang mangyayari kung hindi ho tayo magpaparehistro sa kanila, no? Pagka pumunta tayo direkta sa kanila, wala tayo sa listahan nila, so hindi nila tayo maaasikaso ng maayos, di ba? So kailangan talaga magparehistro muna. Ngayon, makakapagparehistro tayo kapag yun, sa PhilHealth member portal, sa account natin doon, maaari tayong magpa-register doon sa pipiliin nating consulta provider. Usually, itong mga consulta providers na ito, mga government institutions ba sila o meron din mga private na mga institutions? Meron din private, mostly yan government sapagkat ang mga pangunahin na pwedeng maging consulta provider, yung mga rural health units at yung mga health centers, ganyan, no? Mga ambulatory surgical clinics, at iba pa, no? So, mostly ay government pero open din siyempre ito sa pribadong sektor. May mga primary care clinics naman na privately run, pwede rin po sila. Ngayon, yung mga outpatient departments ng mga hospitals, no? Level 1 to 3 hospitals na pribado man o pampubliko, pwede rin magpa-accredit as consulta provider. So ito, libre konsultasyon, pagkatapos pati yata ang ilang diagnostics, libre rin, ano? Yung mga laboratories. Tama, Ma'am Maru. Actually, nabanggit ko na to kanina, no? At isa ito sa benefit package na talagang tuloy-tuloy nating ipinapatupad, no? Despite the suspension. Kasi napakahalaga, no, na tayo ay natitingnan ng mga primary care professionals at naaalagaan tayo, di ba? Earlier, madedetect kung meron tayong sakit. Kasi kapag hindi agad na-detect yung sakit, mas magastos na gamutan yan later on, no? So, with the consulta package natin, may iwasan yan. Kasi pag natingnan tayo ng doktor, makikilala niya, alam niya kung ano yung mga risk factors, no? Yung risk profile natin. And therefore, depende sa pangangailangan ng pasyente, maaaring i-recommend, halimbawa, o magpa-x-ray ka, o urinalysis, so. o kaya magpa-creatinine, mga ganyan, kasi kasama yan. Ngayon, ang magsasabi niyan kung kailangan mong magpa-laboratorio ay yung primary care provider, hindi yung gusto lang natin, halimbawa, pa-x-ray. Oo. Yung nasa consulta facility na ating kinonsulta. Tama, oo. Sila magsasabi niyan kung kailangan. Kasi kung di naman kailangan, magiging waste of resources lang yun, di ba? Yes, ngayon, yes. May mga gamot din, Ma'am Maru, nabanggit mo ito. At 21 molecules of medicines ito, no? At unahin ko na dito, yung kung ang pasyente ay diabetic, meron siyang gamot na matatanggap, walang bayad. Halimbawa, kung diabetic, pwedeng metformin. No? Kapag high blood naman yung pasyente, pwedeng mabigyan siya ng 4 ito na klase, pero ang kilala natin dito, yung metoprolol, saka losartan, ano? So, yan, marami pa ito, pero nabanggit ko lang yung mga ito. Kasi, di ba, ito yung pang-maintenance ng mga hypertensive nating kababayan. Malaking butas sa pulsa rin yan. Oo, pero sa consulta package at kung tayo may consulta provider, regular na ito na maibibigay sa atin. And therefore, mabuti yung kondisyon ng pasyente. Hindi magwo-worsen kasi regular na siyang makakainom ng kanyang maintenance medicine. Tama ka Magkano ito, no, kung bibili natin ito sa butika? Oo, malaking bawas talaga yan. So, ilang porsyento na ba ang mga miyembro ng PhilHealth? 100% na ba na mga Pinoy ay miyembro ng PhilHealth? Well, sinabi sa Universal Healthcare Law, Ma'am Maru, na lahat tayo mga Filipino automatic members na ng PhilHealth. Pero, ibig sabihin, kahit sino ka man, basta Pilipino ka, nasaan ka, no? PhilHealth member ka. Ang pinag-uusapan na lang dito, Ma'am Maru, ay kung rehistrado tayo.
Yung rehistrado, katunayan yan, meron tayong record sa PhilHealth at meron tayong PhilHealth Identification Number o PIN. So kung wala tayo niyan, hindi tayo rehistrado, yun ang panawagan natin sa mga members na magparehistro. Napakahalaga na meron tayong PIN kasi ito yung magpapadali ng proseso kapag tayo mag-a-avail ng benepisyo. Bagamat kahit wala kang PIN, no? Sabihin na natin wala kang PIN ngayon, ano? As we speak, at kailangan mong masugod sa ospital. Tanong, magagamit ba yung PhilHealth benefit? Ang sagot natin, oo, no? Magagamit. Kasi alam ng mga hospitals na sinabi sa UHC law, basta Pilipino di ba? Miyembro at dapat makagamit ng benefit. Ngayon, doon sa ospital, i-assist yung member, ipapacilitate ng ospital yung pag-fill out niya ng registration form natin at kasama na ito na isasubmit ng ospital sa claim. So lalabas yung pasyente na member na siya, no, member, at mababawasan pa, ma-avail na yung kanyang benefit. Pero hintayin pa ba natin yun, Ma'am Maru? Maganda na rehistrado na tayo. Habang wala pa tayong sakit, asikasuhin na natin yan. Maganda na hawak natin yung ating ID. O di alam natin meron tayong PhilHealth number. Oo. Paano yung, ito, madalas na problema ito nung mga self-paying members na may mga pagkakataong hindi sila nakakahulog doon sa kanilang membership. Paano pag bigla silang na ospital? May number nga sila pero hindi sila updated doon sa kanilang paghuhulog sa PhilHealth. Magagamit pa rin ba nila yung kanilang PhilHealth? Well, ang sagot natin dyan, Ma'am Maru, ay oo, no? Magagamit nila. Kasi ginaransyahan din sa Universal Healthcare Law na lahat ng mga Pilipino ay immediately eligible to the benefit. So, dito, ang esensya nito ay kasi kailangan mo ng medical care, no? Kailangan mo ng serbisyong pangkalusugan. At para dapat ay ma-access mo ito at kaakibat nun, dapat ma-enjoy mo rin yung health insurance benefit mo. So, yan naman ang garansya ng batas. Magagamit. Pero sinabi rin po sa batas na dapat yung mga hindi natin nabayaran sa nakaraan, babayaran pa rin natin sa programa. No? Lamang subject na to interest. Kasi pag hindi naman natin babayaran yun, Ma'am Maru, maapektuhan naman yung katatagan ng ating programa. Di magsasuffer. Baka pagdating ng araw, kasama din tayo magsasuffer, di ba? So, yan ang halaga ng ating binabayaran sa programa. So ano yung iba-backtrack yung mga hindi nabayaran? Oo. Opo. Yung mga hindi nabayaran, subject to interest, ay babayaran pa rin ng miyembro. Pero alam mo, dahil na-avail na-enjoy na ng member yung benefit, doon yung marirealize yung ganda ng programa. Kaya sigurado ay baka mas malaki pa rin yung member. Health. Baka mas malaki pa rin ang ibigay ng PhilHealth kesa dun sa babayaran niyang utang niya. Maeengganyo yung miyembro na, hindi, nag-aamin, na-enjoy ko yung benefit kahit hindi ako bayad. So, babayaran, siyempre maeengganyo siya na bayaran na rin yun kasi maiisip ng miyembro na, paano kung di ko ito bayaran, baka pagdating ng araw, maka-apekto ito sa akin, di ba? So, pwedeng bumalik din sa atin, no? Anyway, sir, naku, maraming salamat sa lahat ng mga ipinaliwanag mo. At least malinaw na sa atin itong mga kailangan nating malaman sa PhilHealth at saka yung mga benepisyo pa na may enjoy natin sa PhilHealth at itong pag-defer muna o pagsususpende nung increase sa premium rates ay hindi naman makakadlang sa inyong pagbibigay pa rin ng dagdag na serbisyo sa ating mga kababayan. Maraming salamat, Sir Ray Balenya. Maraming salamat din, Ma'am Maru, at mabuhay ang iyong programa. Thank you so much. Ang Senior Manager po for Corporate Communications sa Department ng PhilHealth, Mr. Ray Balenya. Salamat, Ms. Pinky Aragones at saka kay Ms. Evelyn De Leon sa pagpoproseso nitong ating
pakikipagtalakayan kay Sir Ray Balenya. At sa pamagitan niya, magpapaalam na rin tayo dahil 1:59 na po in the afternoon. Salamat kina Engineer June Aguba, sa ating mga taga-sulat na sina Rashid Locsin, si Ariam Sancho at saka si Abby Balanday. Sa social media natin, sina Kim Gomez, si Kim Gomez lang nasa social media. At sa CA natin, nandiyan si Yes Pantaleon, Micah Cervanes at Jessa Barameda. Susunod na po ang programang Sulong na Bayan kasama sina Loli Acosta at Mike Oxan. Ako naman po si Maru Bahati Sarne. Babalik mamaya sa Radyo Klinika sa DWIZ. Ang makakasama po natin ay isang hematology doctor. Pag-usapan po natin ang tungkol sa anemia. Ano ba ito? Sino ang pwede magkaroon nito? At gayon din tungkol po sa mental health. Yan ang pag-usapan natin mamaya sa Radyo Klinika alas 7 hanggang alas 8 po ng gabi. Bye! Maraming salamat! In the Heart of Business, isang oras na talakayang pangnegosyo ang nakasama nyo sa pananghalian. Mapapakinggan Martes, Huwebes at Biyernes dito lang sa DWIZ 882 In the Heart of Business.